Kailangan naman po namin uli ibalik ang aking anak dahil hindi ko po maintindihan kung ano talaga ang yung buloy nila na may QR code. Pag pinindot yun, mayroon silang mga account sa social media. Patuloy po tayo humingi ng mga konting suporta para po sa alam niyo na. Isang magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta na po lahat? Luzon, Visayas, Mindanao, anumang araw po ninyo, anumang oras ninyo mapanood ang video nito. Kumusta? Shout out po sa lahat ng mga nakasubscribe sa akin, sa mga kapatid na nanonood dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Maging yung ating mga suking tawag ito basher. Oh no! May mga basher dyan. Marami. Kumusta rin kayo lahat? Maraming salamat sa mga pag-comment ninyo, panunod. Gamitin ninyo ang inyong mga karapatan para maging masaya tayo lahat. Patuloy tayong gumawa ng mga reaksyon, video reaction patungkol sa mga naninira sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ito po ay paalala sapagkat lahat na po ng paraan ginagawa ng kalaban. May mga nagpapanggap na mga kunwari Iglesia ni Cristo sa samba, mag-aabuloy, mag-ahandol. Subalit, yung gagamitin nila ay mayroong nakalagay na QR code. Paano desperado na sila? Desperado na yung mga kalaban kung ano-ano lang ginagamit nila. Iba, ginagamit nila yung mga baguhan ng mga kaanib kasi madali pang mata ngayon. Anong gagamitin nila? Pera. Tapos bibigyan din sila ng mga pera, ihahandog, ihabulot, subalit may QR code. Alam po yan ng mga may tungkulin sa pananalapi. Kaya maging aware po tayo. Lahat ng paraan ngayon ginagamit ng kaaway para sirain ang Iglesia ni Cristo, siraan ang pamamahala, sirain ang aral. Subalit sa mga totoong Iglesia ni Cristo, hindi madadala yan, hindi matatangay. Kaya nakasulat yan sa Biblia na marami ang magpapanggap para sirain ang pagkakaisa, ang aral, madalisan. Yung buloy nila na may QR code, pag pinindot yun, mayroon silang mga account sa social media. Nakalagay doon yung paninira nila. Kaya maging awareness po tayo. Alam yan ng mga may tungkulin sa pananalapi. At ang isa ng mga ginagamit nila, social media. Ito, matindi ito eh. Kinakarma na eh. May ipapanood po ako sa inyo. Talagang problemado na siya. Hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ito po, sabay-sabay nating panoorin. Kailangan naman po namin uli ibalik ang aking anak dahil hindi ko po maintindihan kung ano talaga ang pero ganun pa man, nabigyan na po siya ng gamot. Pero dahil nag-aalala nga po si Mrs. sa kalagayan po ng aming anak na babae dahil yung kanyang pagdurugo nga ay hindi normal, kailangan po naming ibalik uli sa ospital. Pero kasi doon sa napuntahan namin kasi doon po sa MCGI, doon sa Apalit, wala po kasi sila patulad nung x-ray, nung meron daw, kaya lang nung mga panahon na yon may mga mas nauna kasi nakasalang, kaya check up lang tsaka gamot ang naibigay, no? So kailangan po magpa-laboratory
kita ko po medyo magastos. So kaya sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kasama sa ating pagtatanggol sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga BBM supporters, sana po ay matulungan niyo po ako ngayong araw. Emergency lang po talaga. No, emergency lang talaga. Kaya sana po ay may ipo-ipo sa ating mga kababayan. Ako'y talagang ganun pa man, hindi pa man dumarating, ako'y nagpapasalamat na alam ko hindi ako pababayaan at titignan na naman ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating mga Lalapin kaisa. ng taong yun. Grabe makapang-usig yan. Subalit ngayon lumalatay sa kanyang pamilya yung parusa ng Panginoong Diyos. Sabi ko nga sa iyo, hindi natutulog hindi natutulog ang Diyos ng Iglesia ni Cristo. Kahit hindi gagalaw ang Iglesia ni Cristo, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para ikaw ay usigin din niya, sapagkat hindi mo tinitigilan yung panguusig sa Iglesia ni Cristo. Marami nang kumaaway sa Iglesia ni Cristo, marami nang kumalaban, napahamak silang lahat. Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Hindi mo kaya ang Iglesia ni Cristo. Matindi. Kung hindi man sa iyo, sa iyong pamilya. Kung hindi sa iyong pamilya, sa iyong pamumuhay. Kaya tingnan ninyo, lagi siyang humihingi ng mga tulong sa kung sino-sinong tao. Namamalimos na siya para lang may magamit daw sila. Tayo may pagtustos sa pang-araw-araw po natin. Alam niyo naman po yung sitwasyon. At syempre, patuloy po tayong humingi ng mga konting suporta para po sa, alam niyo na yan. So, hindi po ito sa pilitan. Sa mga kababayan lang po natin na sobra-sobra po ang kanilang sisidlan. So, sana po ay wala pong iwanan. Alam niyo naman. Nako, ang laki-laki ng katawan ay namamalimos. Isipin po ninyo, bago yan gagawa ng script, nakalagay sa video niya yung GCash number. Sabi nga ni Banat Bay, siyempre, pera mo, pera lang yan. Pera lang yan. Ay, naku po. Kaya, ang Diyos na po ang gumawa ng paraan para usigin ang taong yan. Ganyan po katindi yung mga kaaway sa loob ng Iglesia ni Cristo. Lahat na ng paraan. Pati nga si Senador Rodante Marcoleta, dinadamay nila yung kanyang pagiging pagka-Iglesia ni Cristo, pilit nilang dinadami. Hindi naman siya nang aatake ng mga relihiyon. Hindi naman nagbabanggit ng kung ano-anong relihiyon si Senador Rodante Marcoleta. Subalit siya ay dinadamay yung kanyang pagiging Iglesia ni Cristo. Kaya maging aware po tayo, mga kababayan, mga kapatid. Yan lamang po. Maraming salamat. Mag-iingat po tayo lahat.